Matapos ang ibinigay na 10 araw ng Korte Suprema para magkomento ang House Justice Committee sa mga inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara, nagsumite ng petisyon ng House Justice Panel sa Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at umapila na baliwalain ng Korte ang consolidated petition na inihain ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Batay sa petisyon ng kampo ni VP Duterte, sinasabing kung papayagan ng SC na magpatuloy ang impeachment ay magre-resulta lamang ito sa ilegal na paggastos ng pondo ng bayan. Iginigit din ng petitioners na labag sa saligang batas ang isinasagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee kung saan hindi na isangguni sa Vice Presidente ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Naniniwala din ang kampo ni VP Sara na magdudulot lamang ng dungis at lilika ng institutional conflict ang ginagawa ng mga miyembro ng House Justice Panel na siyang nag-endorso, nag-sponsor at sumusuporta sa impeachment complaint. Sa panig naman ng mga respondent, naninindigan ng mga ito na mahigpit nilang nasuri ang mga paraan at walang labag sa proseso ng impeachment complaint batay na rin sa iginawad na kapangyarihan sa kanila ng konstitusyon. Gaya ng lahat ng sangay ng pamahalaan, iginiit ng respondents na may tiyak at natatangi silang katungkulan, tulad ng Kamara na may mandato na mag-initiate ng impeachment proceedings, habang may kapangyarihan naman ng Korte Suprema na ayusin at aksyonan ng aktwal na kaso. Bahagi rin ng trabaho ng SC ang pagsasagawa ng judicial review upang matiyak na walang mangyayaring grave abuse of discretion dahil sa kakulangan o labis na jurisdiksyon. Dahil dito, umaapela sa Korte Suprema ang House Justice Committee na isaalang-alang ang pagbaliwala sa consolidated petitions at tanggihan ng mga injunctive relief na hinihiling ng kampo ni VP Duterte. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.